Iniuwi na sa Zamboanga ang labi ng call center agent na di manoy pinagnakawan at saka binaril habang papasok sa trabaho sa Mandaluyong City. Isa lang ito sa mga insidente na nabiktima ang isang call center agent dahil karamihan sa kanila alanganing oras ang trabaho. May report si Katrina Son. Kung ang marami nag-uuwian na mula sa kani-kanilang mga trabaho paglubog ng araw, ang karamihan sa mga nasa business process outsourcing o BPO industry o call centers, nagsisimula pa lang ang trabaho pagkagat ng dilim. At kung minsan, peligro ang hatid ng oras na ito sa mga manggagawa. Tulad na lamang noong May 2014 lang mapatay sa sinasakyang taxi ang isang taga-Bulacan na call center agent matapos pagnakawan habang papasok sa trabaho sa Libis, Quezon City. Nitong Abril ng nakaraang taon, dead on the spot ang isang call center agent matapos pagbabarilin sa bahagi ng Commonwealth Avenue, Barangay Batasan Hills, Quezon City. At nitong 3 ng Pebrero lang, isang call center agent na tubong Zamboanga ang natagpo ang patay sa Guadalupe Bridge sa bahagi ng Mandaluyong. Kinilala ang biktimang si Eleanor Gonzalez, 24 anyos. Sa ulat ng pulisya, binaril ang biktima sa noo habang papasok sa trabaho pasado 4:00 umano ng madaling araw. Agad isinugod ang biktima sa ospital ngunit binawian na rin ng buhay. May na-recover sila strap o handle ng bag. So ang tinitingnan namin ditong anggulo, robbery. Naglagay na po tayo ng mga tanod dito, 24/7. 3 shift po yan, palitan sila. Ang pamilya ni Eleanor, hustisya ang sigaw sa kanyang pagkamatay. Kanina umaga, iniuwi na sa Zamboanga ang labi ni Gonzalez. Bumuo na ng investigation team ang Mandaluyong Police para tutukan ng insidente. Ang Contact Center of the Philippines, sinabing may mga hakbang naman silang ginagawa para protektahan ang kanilang mga empleyado, tulad ng pagbibigay ng shuttle service at mga facility kung saan pwede silang magpalipas ng magdamag kung alanganin ang oras ng uwi nila. Pero aminado silang hindi pa ito sapat. Meron kaming mga close coordination with the police, barangay, and even to a point na sometimes other companies na may mga security sila in place sa mga key areas. Ang kanilang hiling, sana'y mas paigtingin pa ang police visibility. Sa patuloy na paglago ng BPO industry sa bansa na kumita pa ng $22.9 billion o katumbas ng 11 trilyong piso sa taong 2016 at nakapagbigay ng direct employment sa mahigit 1 milyong Pilipino, nararapat lamang tiyakin ding ligtas ang mga nagtatrabaho sa naturang industriya. Katrina Son, GMA News.